Oo. or ano sa... Right now private? sa BICAM kasi pinag-uusapan how, kasi nga di ba nadinig niyo si BBM doon sa video sa DOH Hospital. So dahil very successful yan, over 1 million patients na nakatanggap, iniisip namin paano ito magagawa ng mga LGU. So iniisip namin magkaroon ng konting fund, tinatawag na Zero Balance Billing Support Fund sa local government unit. Pinag-uusapan pa sa BICAM kung ano talaga yung halaga na yun, 30% pa, 20%. Pero ang idea is matulungan din yung mga level 3, level 2 hospitals, yung mga madaming services na hospitals na pinataguyod ng ating mga local government. Diba, mga mayor at governor, may mga hospital Ano yan. yung sir pipiliin yung mga LGU hospitals? May criteria kaming isusulat doon sa IRR, pero depende siyempre yan sa amount na ibibigay sa general appropriation. Siyempre kung konti yun, hati-hati, parang cake, di ba? So we have to divide that among the people na Pero nakakita. given what's already being laid down sa ano, sa Iba-ibang version kasi, may bawat senator, ibang version nila. So nagsabi na kami kung ano yung preferred version namin, and hopefully, tingnan natin. Pagka pinirmahan na ng Presidente yung GA, then I can tell more about the ZBB sa local government hospitals. Sir, specifically sa mga BHW, sabi rin Okay. So, after that discussions, naisip ko nga, ang isa sa mga pinag-uusapan namin with our President is to improve, and ito pinag-aaralan pa rin, huwag nyo masyadong yan. Kung yung mga direct member, kagaya nyo, nagko-contribute, ang sabi sa akin, ba't mo rin kami lalagay sa basic accommodation? So, iniisip namin, baka pwede namin kayo ilagay sa private kung nagko-contribute kayo. So, kaya kanina, in-announce ko, baka pwedeng yung mga barangay health worker na binabayaran din naman ng PhilHealth niyan, di ba? Ma-admit na rin, hindi lang sa basic accommodation, at least sa semi-private, di ba? Para mas komportable naman sila pag na-admit, pero zero balance pa rin. Kasi ngayon, pag nagpa-admit sa private or semi-private, hindi ka nakasali sa zero balance. So, iniisip namin baguhin to, lalo na sa mga nagtatrabaho, yung mga direct members, di ba yung nagko-contribute? Kasi yung mga indirect, yun yung mahihirap, indigent. Talaga namang doon lang magpapa-admit yun sa ward, di ba, sa basic. So, yan, binabago natin. Maganda naman ang responde ng mamamayan. Kita nyo naman yung video ng mga nakatanggap, umiiyak talaga. May more than 2 million pa yung bill, pero wala siyang binayaran. So maganda yan. Happy ang ating presidente sa pagpapalawak ng kanyang na-announce at napatupad natin sa DOH. Ang problema ko ngayon, paano siya palawakin sa ibang government hospitals. So, sir, based dun sa initial na study regarding the expansion, is it really feasible, sir, na pati sa semi-private, kaya for BHWs or other workers? Yes, under review natin yan. So, yan yung actuarial gagawa natin para hindi gano'n. As of now kasi, tumalon na yung binabayad ng PhilHealth sa ating ospital. Yung pa isang pinag-aralan namin, 320 billion na ang payouts per year from a previous of 250 billion lang. So dahil tinaasan na namin yung mga rate, yung mga dialysis, yung mga heart attack, ang kapalit niyan, tumataas ang pondo. Swerte naman kami dito sa GAA, nadinig nyo, dinagdagan pa yung PhilHealth. Diba? Binalik yung 60, inutos ng Supreme Court, dinagdagan pa ng another 16B. Diba? So malaking tulong yan dito sa zero balance billing na suportado at kaakibat namin ng PhilHealth para napapatuloy.